Binati ko si Lebron kahapon mga idol para sa bagay na hindi niya ginawa dito sa dulo ng laro kontra sa Pistons. Kasi sa kanilang final play siya po ang inbounder. Then sa buong duration ng play, heto lang siya at halos hindi umalis dito sa kanang wing. Pinanood lang si Luka dumiskarte at kahit nahihirapan na, hindi natin nakita na gusto niyang hingin ng bola. Walang postura na humingi siya eh. Hindi ako basher idol yan naman yung nangyari eh. At yan certainly ang nakita ng mga lodi natin sa comments. Sabi nitong isa, hindi na natin ipapakita yung name after inbounding the ball. LBJ is just standing and watching and he's not asking for the ball. Goat. Then yung isa naman, clutch Lebron, almost threw it away then stood as far away as he could hoping nobody passed to him. Then yung isa naman sabi, Lakers player with the highest salary in the roster is standing there not asking for the ball. Lol. Talagang inulan na naman ang pambabash itong si Lebron mga idol kasi gusto nila si Lebron yung tumira or at least hingin niya yung bola. Pero sa mismong play mga idol, I think ang nakapornada talaga ay si Kleber. Ang dinrawing kasi ng Lakers coaching staff na play ay isang basic na flare screen para kay Luka. Then si Maxey ang sinalta nila dyan na big man kahit na hindi siya naglaro buong game kasi may shooting siya eh. So ang plano, Maxey screen para makapag-flare out si Luka dito sa open spot sa kaliwa. Ganda na nung screen din ni Kleber idol at talagang napasama niya sa kanya itong si Osar habang medyo wala pang clue si Duren sa mga nangyayari at hindi pa siya nagsiswitch. Okay na sana, wala nang defender kay Luka kasi mukhang kinabahan ata si Kleber na hindi aabot ang pasa ni Lebron eh. Kaya bigla niyang sinalo kahit na hindi naman para sa kanya talaga. Kung hindi inabot ni Maxey yan at lumusot nga yung bola, feel ko good look na to para kay Luka. So ang play talaga ay dinisenyo para sa kanya. Basically si Luka naman din ang best player ng Lakers at sa kanya nga ginawa yung play, so siya talaga ang titira. Maybe yan ang rason kung bakit ganyan lang si Lebron at hindi niya hinihingi. Maybe alam ni Lebron yung place niya sa team at alam niya na dapat si Luka ang tumitira niyan at hindi siya. Di natin alam idol, pero kita naman nating hindi talaga niya hiningi. And syempre since iba-iba naman din tayo ng thinking, yung iba gusto si Lebron ang tumitira sa ganitong sitwasyon or at least hiningi man lang niya yung bola. Kaya ano sa tingin nyo idol yung dapat ginawa ni Lebron sa sitwasyon na ito? Pero alam nyo naman, love natin si Lebron dito kaya gagawa tayo ng ating sariling naratibo. Lihis naman na ito doon sa endgame idol, pero kung makikita nyo nga, heto siya at pinaposehan si Javonte Green. Actually, ang dami pong post-ups ni Lebron dito, mukhang nagta-transition na talaga siya sa isang big man na role kasi ang dami niyang post-ups eh. May advantage naman din siya na laki kontra kay Green at nung umikot na si Lebron, ayan tinapik ni Green pero bola pa raw ng Pistons. Gusto pa i-challenge to ni Lebron kasi sa replay mukhang hindi naman din natin nakitang tinapik niya yung bola. At least in this angle, itong braso pa nga yung mas sure tayo na hinawakan ni Green, though nabitawan na ata ni Lebron yung bola dyan, so yan din probably ang reason kung bakit no foul ito. Dito rin idol ang layo ng take off ni Lebron para sa layup na ito, then pinatumba siya ni Osar. As usual magrereklamo yan kasi nga feel niya ay na-foul siya. And sa replay kita nga natin na medyo hinarang ni Lebron yung off arm niya. Sa tingin ko hindi naman illegal to as long as hindi niya ine-extend talaga kontra sa kalaban. And kung ganito lang yung postura ni Osar kahit pa may contact ito, ay hindi po magiging foul sa kanya yan. Kasi masasabi mong vertical lang siya eh. Ang kaso nga lang, inabot niya talaga yung bola. Gusto niya talagang tapalin si Lebron. And hindi natin kita if may contact ba dito yung pinayang na ni Osar yung braso niya. And kung may contact, foul dapat yan. Kaya ano sa tingin nyo idol? Hina-holding hands naman siya dito ngayon ng kalaban sa offensive rebound. Pero mukha naman din kasing hinawin ni Lebron to, so maybe patas lang din. Pero wala pong access si Lebron sa off arm niya rito kasi hawak-hawak nga po siya. Pero wala ring tawag ang mga ref dyan. Buti sa Lakers at nakakascore to kahit na hindi pinipituhan. Yan lang idol, all outs tong Lakers syempre kasi hindi nga na-shoot ni Luka yung game tying 3 sa dulo. Yung sinasabi nga rin ng ibang mga fans na tumayo lang si Lebron at pinanood si Luka. Putol na po ang winning streak ng Lakers at hanggang 9 lang ito. Then last game na nila sa kanilang 5-game road trip kontra naman sa Indiana Pacers, ang worst team ngayon sa NBA. Solid po ang pinakita ni Dennis Jenkins this game at nagtala siya ng 30 points kasama na dyan yung mga free throws na nagpaangat sa Pistons sa 3 sa dulo. Kaya ano po masasabi nyo idol doon sa ginawa o hindi ginawa ni Lebron sa last play ng Lakers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.